Mahal ko ang aking bayan, sapagkat utang ko dito ang aking kaligayahan. Marami akong dapat paniwalaan sa Diyos, sapagkat nawalan ako ng pananalig sa mga tao. Ang maging masaya ay hindi nangangahulugang magpakasawa sa kalokohan. Ang kaluwalhatian ng pagligtas sa isang bansa ay hindi para sa kanya na nag-aambag sa pagkasira nito. Halos 7 taon ako sa Europa, ngunit kailangan kong magbalik. Naniniwala ako sa kasabihan na kabataan ang pag-asa ng bayan. Ligayang pagbabalik kasi sa mga iba. Maraming salamat sa iyong pagtanggap, Kapitan Tiago. Loob, tayo maghahapon na. Talagang pinaghandaan niyo ang hapunan na ito. Mukhang kay sarap naman ang iyong inihanda, Kapitan Tiago. Ilang taon ka sa ibang bansa? 7 taon, Don Tiago. Ginamit ko ang aking pinakabagong reseta sa pagkain nilalahad ko ngayon. Painat mo ako. Don Tiago, kayo ay mapo at makisali sa amin. Huwag yun akong alalahanin. Ang pagsasalong ito ay pasasalamat sa Birhen ng iyong pagdalo. Tayo at magdasal. Panginoon, maraming salamat sa pagsasalo-salo namin ngayong gabi. Yan lamang po, amin. Crisostomo, gaano ko nga ulit katagal sa ibang bansa? Halos 7 taon ho. Kung gayon, marahil nakalimutan niya ng Pilipinas. Hindi po. Ako marahil makalimutan ng aking bayan. Lagi ko namang maalala ang aking lupang sinilangan. Ano ang masasabi mo sa mga bansang iyong napuntahan na? Lamang ho ang aking masasabi. Ang kaginhawaan at kahirapan ng ating bayan ay kaugnay ng kanilang kalayaan at kagipitan. Sa dinami-dami ng bansang napuntahan mo, iyan lamang bang natutunan mo? Tila nagsaya ka lamang ng kwarta sa iyong paglalakbay. Kahit isang batang pasitay, anong sinasabi mo? Pagpauminhin niyong lahat na inakala ni Padre Damaso na ako'y musmus pa rin kagaya ng aming dating madalas na pagsasalo ng aking ama sa aming kakilatang hapag. Sige ho, Don Santiago, maraming salamat ho sa inyong pag-imbita sa inyong pagsasalo, ngunit kailangan ko na hulubiban. Ngunit paparating pa lang si Maria Clara. Ako po ay magbabalik kinabukasan upang makita si Maria Clara. Paalam po. Sige, Iha, mag-ingat ka. Ganyan talaga ang epekto ng pag-aaral ng isang Indio sa ibang bansa. Sila'y nagiging mayabang dahil akala may napakarunong na. Kung ako ay masusunod, dapat ipagbawal ng pamahalaan ng pag-aaral ng isang Indio sa ibang bansa dahil sa masamang epekto nito. Buenas noches, Teniente Guevara. Buenas noches, Crisostomo. Batid ko lamang ang sabihin na napakainit ng ulo ng ating mga pride. Ikaw lamang ay aking binabalaan nang sa gayon hindi ka matulad sa sinapit ng iyong. Teniente, maaari mo po bang ikwento ang nangyari sa akin? 1, 2, Ito ang dokumento ay parating sa simbahan sa lalo madaling panahon. 4. Ito, Oh, tingnan mo, tanda-tanda na date na marunong magpasabi. Tama na yan, bawang bata. Tao po. Tao po. Oh, Crisostomo, ikaw pala. Tao po. Nandyan po ba si Maria Clara? Oo, nandyan. Kamusta ka na? Okay, ayos naman ho. Saglit, tatawagin ko lamang siya. Maria? Maria Clara? Maria, nandito ng matagal mong hinihintay. Sino iyon? Nandito si Crisostomo, pamakita ka. Crisostomo! Tingnan mo na
nakauwi ka na. Labis na kitang gustong makita. Tara sa loob. Salamat sa pagpapahalaga mo sa aking liham na ibinigay ko sa iyo bago ako umalis ng bansa. Oo naman, isa ito sa mga pinakamahalagang bagay na aking pagmamayari. Hindi ko ito malilimutan. Alam na aking mahal na Maria Clara at bibistahin ko na ang aking libingan ng aking ama. Sige, mag-iingat ka. Paalam. Kayo po ba ang namahalas puntod ng aking ama? May kasakit ako at naging abala kaya hindi nakabalik tayo. Sabi ni Kapitan Tiago ay siya na ang magpapagawa ng show. Doon nakalibing sa likod ng cross ang puntod na iyon. Tanong po natin kung nasaan yung cross. Ay, magandang umaga ho. Alam mo ba kung aling puntod doon ang may cross? Yung po ba may malaking krus? Malaking cross nga. Yung po bang halaman na may namumulaklak sa puntod? Iyon na nga. Sinunog ko na po yung krus. Sinunog? Bakit naman ninyo sinunog? Inutos po ng malaking kura. Sinong malaking kura? Sa mamalong kura, si Padre Garote. Kahit ituro nyo lang kung nasan yung puntod at alam nyo naman kung nasan, di ba? Wala na po doon sa puntod yung patay. Ano sabi nyo? Nasisiraan na ba kayo? Wala pang isang taong nakalibing aming hinahanap. Totoo nga po, pero matagal nang ipinahukay iyon na isang malaking kura ng ilang buwan na nakakaraan. Ipinalipat ito sa mga libingan ng mga incheck, pero dahil sa bigat at umuulan ng gabing iyon, kaya't Sinunod mo naman. Isa kang sawing palad. Sabihin mo sa aking ama. kakamali po kayo, wala akong ginawa sa inyong ama. Kung wala, hindi po ako. Natitiyak kung tinutukoy nyo ay si Padre Damaso, ang paring pinaltan ko. Nandiyan ka lang pala, Basilio. Magkano ang susulduin mo ngayong buwan na ito? 2 piso. Pinagulta ako ng 3. Tara, magpahinga muna tayo. Sige. Bayaran mo na kaya sinasabing aking ninakaw at para hindi na tayo magpagkama ng magnanakaw at para makauwi na rin ako. Naulol ka na ba, Crispin? Sabi ng saklas ng mayor ay 2 onza ang hininakaw. 32 piso yun. Hindi sa sapat na sinasweldo ko sa hinihingi nila. Natatakot ako, Basilio. Napakasama ng kura, lalo na ang sakristang mayor. Huwag ka matakot, Crispin. Kasama natin ang inay. Mapasaway na bata! Ikaw, Basilio, kalahating multa ipapata ko sa'yo dahil sa hindi magandang tunog ng kampana. Ngunit may pahintulot na kami. Inintay kami ni inay sa ikawalo. Wala akong pakialam! Hindi ka uwi sa ika-8 hanggang ika-10! Pero Ginoo, hindi kami makakalabas ng ikasyam at malayo pa ang bahay namin. At sumasagot ka pa? Etong sa'yo! Tama na po. Tama na po, huwag niyo po sakta si Crispin! Huwag mo akong pigilan! Kaka, huwag mo akong iwan. Papatay na ko. Naku, ako'y nasasabik ng kainin ng mga ulam na ito. At padating na din ang aking mga anak. Tiyak na sila'y masasarapan sa mga pagkain na hinanda ko. Inay, gusto niyo po ang pinto. Anak, Basilio, bakit pawis na pawis ka? Huwag niyo po ako nalahanin, inay. Nasaan si Crispin, anak? Naiwan po siya sa kumbento, inay. Ano? Bakit siya naiwan? Napagkaman po siya nagnakaw. Ano? Sige, mamahinga ka muna. Bukas na bukas ay paparoon ako sa simbahan upang kausapin ng mga kura. Ano ang pakol mo dito, Ale? Nais ko lamang po sanang makausap ang kura. Dahil kahapon pa hindi nauwi ang aking anak, si Crispin. Crispin, ikaw pala ang ina na magnanakaw. Hindi na nahiyayang anak mo. Nagawa pang tumakas kahit sa'yo nagnakaw na. Haha, bakit pa nga ba ako nagtataka? Kita naman sa itsura ng ina ang ugaling magnanakaw ng anak. Hoy babaeng hindi kagandahan. Kahit mahirap kami, pinalaki ko ng maayos ang aking mga anak na hindi nagawa ng magulang mo sa iyo. Tama nga ang sabi nila. Kahit anong halaga ng pera, ay hindi mapagbibili ng ugaling parang basura. Che!
Ay naku, 2 araw nang hindi nauwi ang anak ko si Crispin. Nasaan na kaya yun? Ikaw ba si Isa ang ina ng magnanakaw na si Christine? Opo, ako nga po ang ina ni Crispin. Ngunit hindi magnanakaw ang anak ko. Huwag ka na magkaila. Kung ayaw pa lumala ang iyong sitwasyon, ilabas mo na anak mo. Ngunit senyor, ilang araw nang hindi nauwi ang anak ko. Gano'n na ibayaran mo na lang ang kanyang ninakaw. Ngunit senyor, kahit kami ho ay mahirap, hindi kaya ng mga anak ko ang magnakaw. Kasinungalingan! Kung hindi mo babayaran ang ninakaw ng iyong anak, ikaw na lang aming ikukulong! Ano ba? Bitawan mo ako. Parang awa niyo na po. Palayain niyo na ako. Hindi magnanakaw ang mga anak ko. Manahimik ka! Anong nangyayaring kaguluhan rito? Ayon ho sa mga kura ay nagnanakaw ang mga anak ng babaeng ito. Pakawalan mo ang babaeng yan. Pinagluloko lang kayo ng mga kura. Crispin? Basilio? Mga anak ko. Nandito na si nanay. Crispin? Basilio? Mga anak ko. Crispin? Basilio? Crispin! Basilio! Mga anak ko! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nasaan na kayo mga anak? Mga anak ko! Nasaan na kayo? Nariyan po pala yung Ginoo. Ay, nabala ko ata kayo. Halikat maupo ka. Ano pong may paglilihon ko sa inyo? May isasangguni lamang ho sana ako sa inyo. Ano iyon? Nais ko po sanang humingi ng payo sa inyo. So, gaya ng ginawa ng aking ama noong siya'y nabubuhay pa. Nais ko po sanang magpatayo ng paaralan. Matagal ko na rin pinapangarap yan. Marahil ay iisipin din ng mga tao na baliw kayo dahil nahingi kayo ng payo sa pinagkakamalang baliw na katulad ko. Matutuloy ang iyong plano kung hingi ka ng tulong sa Kura o Kapitan. Ngunit kung hindi ka susuporta ng may kapangyarihan, ay tiyak na mabibigo ka. Parang isang pagmamalabis ang inyong payo. Ang Espanya ay may malasakit sa Pilipinas. Kung sila'y magkakamali, sila'y sinisikap nilang itama ang kanilang pagkakamali. Ngunit ang yumukod o hindi yumukod sa may kapangyarihan, ang kapalit ay kapahamakan. Bakit ako yuyukod kung hindi naman kailangan? Bakit ako susuko kung kaya ko naman lumaban? Hindi niyo ho ba alam na silang may kagagawa ng pagkamatay ng aking ama? Ang umiwas sa punglo ay hindi isang kaduwagan. Subalit kamangmangan ang sumagupa sa kamatayan. Huwag niyo munang gawin ang inyong plano hanggat hindi niyo pa lubusang matatanggap ang pagkamatay ng inyong ama. Naniniwala na ho ako sa inyong sinasabi. Maraming salamat ho at ako'y aalis na. Sige, iyo. Kayo mag-ingat. Buenas tardes, mamamayang San Diego. Buenas tardes sa inyong lahat. Bakit hindi rin ipagpatuloy ang napapag-usapan nyo? Nabanggit lamang sa ating mo na mga arkitekto at reverensya ang nakatulong sa kanya. Nakatawa talaga ang mga taong kumukuha ng serbisyo mula sa mga arkitekto. Mas nagpapakita lamang ito ng kamangmangan ng isang Indio. Ngunit kailangan talaga ng eksperto ang pinapatayong gusali ng Crisostomo. Aapat na paderati isang bubong lamang ang kailangan sa paaralan. Kami ng mga Franciscaning nakapagpagawa ng gamutan sa murang halaga lamang. Siya ay nagbabayad lamang ng 8 kwalta sa kada araw sa mga manggagawang galing ibang bansa. What? 8 kwalta? Yan ang katotohanan. Kapag ang isang Indio ay nakatapak sa yawa at may kalamang nalaman, siya nang nagpapalagay na parang isang doktor.
Sandali lamang, Padre Dam. Magbabayad ang lahat. Ngayon pa lamang ang pinaparusahan na ng ama ng isang ulpo na nangamatay sa loob ng bilangguan na walang mahigaan. Mga mamamatay tao! Mga mamamatay tao! Ako naman ang pakinggan nyo! Lumayo kayo kung hindi nyo ibig mamatay! Ilang beses na pinatuloy sa aming tahanan ang uparing ito. Ngunit ano ang kanyang ganti? Pinagbintangan at pinakulong niya ang aking ama at patuloy ang pangangalpusta sa amin. Hindi ba dapat siyang mamatay? Sas tumawad! Ang mga Indio na ito, hindi man lang marunong magbigay pugay sa atin. Diborsyo! Kasi nga ng sombrero ang mga Indyong ito. Ngunit, baka ako'y gantihan nila. Hay nako, tayo nakakaangat sa kanila. Kaya dapat silang magbigay pugay sa atin. Tayo humayon na, walang mangyayari kung tayo magtatagal pa rito. Aba, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Naiingit ka ba marahil? Ako? May inggit sa'yo? Sa bagay, kaingit-ingit naman yung tuyot mong buhok. Aray! Bitawan mo nga kung babae ka! Aba, ang lakas ng iyong loob sabihin niyan ha? Tigil niyo na yan! Halika na! Huwag kang makialam! Nararapat lamang bigyan ng leksyon ng babae niyan. Hoy babae, kilalanin mo ang iyong kaharap. Aba, Excelentasima Senyora Pupot, ang mga Alvarez ay hindi nakakapasok. Natural lamang ang mga pilantod ang maaari. Haha, hoy! Nahiya ako makipag-usap sa inyo. Baka gusto mo ako ipaglaba. Magbabayad ako kahit magkano. Aba, hinahamon mo talaga ako? Ulitin mo ang sinabi mo. Alam mo kung sino? Bakit? Ano ka ba? Asawa ko ng Alvarez at ikaw. Asawa ka ng ano? Asawa ka ng isang pilantod. Wala ka talagang galang. Labandera ka lamang. At ikaw ay isang mapagpanggap na donya. Labandera! Tama na yan. Halika na, Victorina. Mapagpanggap na donya. Umalis ka na. May araw ka rin. Maghihintay ako. Isang baliw, nasan ka na? Anak! Basilio! Tumama ka sa akin. Hindi! Hindi! Wag! Hindi! Papuntahin ang babaeng baliw sa silid at gusto kong makarinig ng kanta. Masusunod po, Donya. What is you doing? You have sing for me. Come on, sing now. Bahay, kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas. Tama na. Nakakarindi ka na. Ay! Marunong pala magtagalog. Iwanan mo kaming dalawa. Ikaw isang mangmang na Indio ka. Pinapakanta kita at hindi ko sinabing sagutin mo ko. Tama na po! Tama na po! Dalhin mo ito sa ibaba at iyong lumutin. Bukas ay dadalhin ko sa kay Ginoong Crisostomo Ibarra. Susunod po. Senyor Ibarra! Elias, ano yun? Kinakailangan niyo na pong lumisan sa lalo't madaling panahon. Bakit naman? May isang pag-aasong na bunyag at ikaw at natutulang pinuno. Kung gayon man, anong dapat kong gawin? Inyo pong sunugin ang inyong mga papeles at tayo tatakas sa kabilang banda ng lawa. Sige Elias, ako lamang yung magpapalit. Bitin natin at siguradong inabot ang Guardia Civil. Ay sila yung pinuno ng traidor!
nga, mahal kong Maria Clara. Nangako ako na paliligayahin kita at naririto ako ngayon para tuparin iyon. Ngunit ikaw ang hindi tumupad sa ating sumpahan. Hindi kita masisisi dahil ang kinikilala kong ama ay hindi ko tunay na ama. Hindi ako maaaring magpakasal sa iyo dahil ibubunyag ang lihim na iyon. Ano ang ibig mong mangyari? Madilim ang hinaharap. Ngunit gusto kong malaman mo na minsan lang ako umibig at hindi ito maangkin ni naman. Ano ang mangyayari sa iyo? Makas lamang ako, Maria. Hindi magtatagal at malalaman nila ito. Paalam, Crisostomo. Maria Clara, Ano ba yan, Kuya Isabel? huwag ka sana magugulat sa aking ibabalita ngunit wala na si Crisostomo Ibarra. Po, saan niyo po yun nalaman? Nang sinubukan niyang tumakas siya, nahuli ng mga gwardiya sibil at kinababaril sa ilog. Di po ito maaari. Crisostomo! Kung gayon ay ipapakasal na lamang kita kay Alfonso Linares. Hindi po ito maaari. Si Crisostomo lamang po ang taong aking minamahal. Hindi ko po kaya magpakasal kay Linares. Ngunit Maria Clara, ito lamang ang tanging paraan. Ito lamang naisip ko. Kung gayon, ay magmumungha na lamang ako. Hindi po pwede, Maria Clara. Huwag ka nang magbakulit pa. Kumbento o kamatayan, mamili kayo! Ama namin, kami inyong ilayo sa aming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay man. Amen. Nay! Nay! Nay, ako po si Basilio, ang inyong anak. Anak? Basilio, ikaw ba yan? Nay! Gising po, Nay! Nay! Sino ang babaeng ito yan? Siya po si Sisa, aking inay. Pakinggan mo ang aking sasabihin. Dahil hindi katagal, at ako kayo mamatay na rin. Sunugin mo ang bangkay ng iyong ina kung walang darating na sino man. Hukayin mo ang gintong ibinaon ko at gamitin mo ito sa pag-aaral. Mamatay akong hindi mo lang silayan ang ninding ng bukang liwayway ang aking inang bayan. Kuya mapalad na makakita, batiin ninyo siya at huwag kalimutan ang nalugmok at nasawi sa dilim ng gabi.